umpisahan na nga ho natin ito. No? Itong topic natin, mga bossing, lahat po ito, simula umpisa hanggang dulo, ay doon sa pagsigaw ni Kiko Barsaga na pumunta po daw sila doon sa diyan sa Forbes Park. O ayan, yung kinaumagahan niya ho, mga kababayan, hindi naman nabigo yung mga supporter ni Kiko Barsaga. Pumunta naman daw ho talaga, mga kababayan. Ayan, kaso nga lang ho, mga bossing, mukhang wala namang sumama sa kanya nung umaga. Kasi naibalita ho ito, sabi ko, baka naman mamaya itong litrato ni Kiko Barsaga na nakaupo doon with matching anino, baka edited. Yung pala totoo. No, Virgie Badiola, shoutout sa iyo. Ngayon, ibinalita na din po na talagang pumunta si Kiko Barsaga doon, mga boss, ng umaga. Kaya lang, walang pumunta. Kaya ang nangyari, tingin ko, mga kababayan, ha? Ayan, usog na lang daw po. Gabi na lang daw ho. Just in, Congressman Kiko Barsaga bigong makapasok sa Forbes Park matapos hindi papasukin ng security guard ng nasabing subdivision. Paano ba naman ho papapasukin yan? Unang-una, hindi naman ho residente si Kiko Barsaga. Kahit yung bata na yan, mayaman o yumaman sa pagiging congressman, mga bossing, hindi siya uubra doon sa mga nakatira sa loob ng Forbes Park ho, mga bossing. Mga milyonaryo, mga bilyonaryo ho yan, mga kababayan. Kung ano man yung mga ipineplex ni Kiko Barsaga na mga artista ban, Diyos ko naman, artista ban ipiplex. Pineplex pa ba yung artista ban? Di ba? O, pineplex ba yung 1,000,000 piso na hindi pa din ho? Kapag ka ako, naniniwala ako, pagka itong si Kiko Barsaga, mga boss chief amo sir, ay pinatulan at naniniwala ako may papatol at may papatol na tagaloob ng Forbes Park o ng Forbes Park diyan kay Kiko Barsaga, ubos ang kayamanan nito. Ano po? Ubos ang kayamanan nito, mga kababayan. Pag yan kinasuhan si Barsaga nung mga tagaloob ng Forbes Park, maniwala kayo sa hindi, mga bossing. Uubusin o mauubos ang pera niyan. Bakit ho? Yung komunidad nila dyan, yung kanilang lugar na kinatitirikan ng bahay nila, no? Pribado ho yan eh. At isa pa ho, hindi naman ho lahat ng nandyan sa loob na nakatira ng Forbes Park, mga kababayan, puro politiko ho. Kaya nagtataka ako, bakit si Kiko Barsaga, ang inasinta yung mga taga Forbes Park. Ibig sabihin ba nito, yung mga taga Forbes Park, sinasabi ni Kiko Barsaga na mga magnanakaw sa pondo ng bayan o sa pondo ng gobyerno? Diba? Sabi ni Ma'am Virgie Badiola, sabi ko nga, puro vlogger dumalo, nagkalat ng eat ng pusa. At eto pa, mga bossing, tingin ko natakot ito kay John Vic Remulla. Oo, natakot itong si Kiko Barsaga kay John Vic Remulla, kaya hindi sila dumiretso dyan. Hinintay niya na mawala, umalis, umuwi si John Vic Remulla bago pumunta dyan po sa labas ng Forbes Park. Bakit to? Kasi sinamahan ni John Vic yung mga kapulisan nag-abang para dito siya pinaplano ni Kiko Barsaga, mga kababayan. Ang ginawa nila, sa ibang lugar muna sila. Sabi ng mga DDS, sabi pa, lawyer yun yung isa, lawyer pa nagsabi, nauto ni Kiko Barsaga yung mga si John Vic daw. Papakita ko sa inyo para maniwala kayo. Nauto ni Kiko Barsaga si John Vic Remulla. Yun yung sabi, mga bossing. No? O ayan, kasi daw akala daw ni John Vic doon pupunta. No? Ayan, nauta. O yan. O kilala nyo to, malamang. O, di ba? Ano yung post? Nautakan ni Congressman Kiko si Secretary John Vic habang nag-aabang ang DILG SEC sa Forbes. Andito sa Raha Sulaiman si Congressman. Diyan din pumunta yung isang yung isang attorney na si Jimmy Bondok si attorney notaryo. Notaryo na lang, hindi pa pinagkatiwala nitong si Marcoleta dito kay
dito ho kay, ano pangalan nito? Kay Jimmy Bondoc. Diba? Diyan, pumunta sa Forbes Park si Jimmy Bondoc, mga kababayan. Ibig sabihin, nauto din ni Barsaga yung si Jimmy Bondoc. At yung mga DDS, pumunta din ho. Kaya lang, mga kababayan, walang pumunta. Alaws, kahit nga sabihin mo, dumadawang daang dalang eh. Wala pong umattend. Oh, sandali lang, i-share ko lang to. Oh. Kahit 200, wala ho, mga kababayan. At ito, kaya umabot na sila ng gabi kasi nga, simula umaga pa lang, wala na ding pumunta, mga bossing. Di ba? Oh. At ang nakikita ko naman ho dito, ang pakay lang nitong si Kiko Barsaga ay sumikat lang ho. Yun lang naman eh. Kasi nung nakuha niya yung atensyon ng mga DDS, aba okay pala no. Kapag ka pala sumasalungat kay Martin Romualdez, sumasalungat sa presidente, biglang nagiging bayani ng mga DDS. Kahit pala may saltik-saltik ako, o kahit pala tipong ano ako, yung parang ano tawag doon, yung may sapak ako, gagawin nila akong bayani. Inabuso nung bata. Okay. Iba palang klase ang mga DDS sumuporta. Wala silang pinipili. Kahit na parang may sapak yung utak ko. Aliw ba? Sabi ni Virgie Badiola, kasuhan dapat ng Homeowners Association, public disturbance. Hindi, tsaka yung ang pakay niya pumasok eh. Ang pakay niya pumasok mismo doon sa loob ng Forbes Park. Mga bossing ha, mayayaman ho yan. Paano kung sinunod ng mga DDS yung kanyang gustong mangyari? Napasukin, sugurin, yan pong Forbes Park. Ano na lang po ang mangyayari doon sa mga residente niyan? Di naalagay po sa alanganin. Paano po kung gawin ng mga DDS yung ginawa doon sa bahay ng mga Diskaya? Pininturahan, pinagbabato, di nalagay po sa alanganin yung kanilang buhay at kanilang mga ari-arian ho. Di ba? Kaya sabi ko, naku po, delikado ang ginagawa nitong si Kiko Barsaga. At kung nandyan man po nakatira o kung totoo na merong tirahan o bahay si Martin Romualdez dyan, hindi naman ho dapat madamay yung ibang mga nakatira dyan, mga bossing. Diba? Kaya, ang sabi ko, sa mga susunod na mga araw o baka bukas, maglalabas po ang Forbes Park, mga kababayan, ng kanilang sasabihin, baka patungkol kay Kiko Barsaga, yung hinaing nila, na kami ay tahimik dito, na kami ay hindi naman mga politiko, yung mga yaman namin, hindi naman galing sa nakaw sa gobyerno o nakaw sa taong bayan. Bakit kami ang pinunterya mo at kami ang sinusugod mo? Diba sabi ni Sir Maxip, hindi naman lahat ng nakatira dyan sa Forbes mga politiko. Correct ho.